tayo tatlong kapatid na they are really a missionary. And we would like to recognize them. Before that, I want to read in the book of Acts chapter 13, verses 1 to 3. Now in the church at Antioch, there were prophets and teachers. Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with heaven at Bethlehem. And so, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Ito po'y kabakala sa puso ko na ipangala sa inyo ang ating pong bibigyan na lisensya sa tatlong lingkod ng Panginoon na sila po ay naglilingkod sa pamamagitan po ng pagmimisyon. Napakahirap ng gawain ito. They will be sent to different places and probably first and foremost to Hong Kong. And one of our sisters will go abroad. And siya po isang tent maker. She will work there, but eventually, magkakaroon siya ng Bible study. Then, God chose these people to serve the Lord in this capacity. Okay? So, may I call with your Bible, alam ko yung bibigyan ko yung lisensya. I want to read this citation here. Was solemnly and publicly set apart and called to the work of the mission ministry. And after satisfactory examination in regards to Christian faith, experience, called to the ministry and views of biblical doctrines, is hereby given the license as missionary by the authority and order of the Jesus Eternal Word and Savior International Ministries Incorporated, given this 31st day of January 2025 at 2 Pon Ching Road, again Coast, Chuen Mun New Territory, Hong Kong, during News Annual Convention. Please stand up when I call your name. Jovelyn P. Pata. And my respect to the pastors and pastoral practical here. Marlene C. Kabatik. And Mary Joy M. Gonzalez. They were given license to as a missionary before they were go to different places in Hong Kong, and our sister will go to different places in this world. And isa lang po yung kahit ko sabihin sa inyo. Sa aking nabi kanina. Nagtitiwala ko sa inyo. Pwede nyo kaming biguin. Pwede nyo kaming biguin. Pero huwag nyo biguin ng Diyos. Amen. Ang first and foremost, anong tiwala ko sa ating Diyos. Amen. Pwede mawala ang tiwala ng tao. Pwede mawala yun. Pero please, huwag yung aalisin ang pagtitiwala ng Diyos. Ito'y papel lamang. At may kasamang ID. Papel na ito. Pwede itong masira o punit. Pero mahalaga, yung inyong dedikasyon, yung inyong tapat na pag-iinto sa Diyos, higit sa lahat, yung pagtitiwala ng Diyos na ibinigay sa inyo. Huwag niyong tutulisan as in dugis. Sapagkat ito ay bibihira ang Diyos nagtiwala sa atin. Dala-dala mo yung pangalan. Hindi mo dala-dala ang pangalan ng Diyos. Ang dala mo ang pangalan ni Jesus. Amen. Kaya, Robelyn A. Patak, Marlene C. Kabatik, and Mary Joy M. Gonzalez, huwag niyong dudunisan ang pangalan ng Diyos. Katiwalaan ng Diyos sa pamamagitan ng ministeryo nito. Magbigay kayo ng parangal. Kagaya ng biguro ni Pastor Lee. Darating palaw na sabihin sa'yo ng Diyos, well done, my good and my good. Amen. Ibigay po natin. So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Tora Jogi?
masira ng inuman. Pwedeng agawin, pwedeng masunod, pwedeng nakawin. Pero pa Lord, ang pagkatiwala, ikinagkakatiwala mo sa amin. Hindi pwedeng nakawin. Ikaw, Jobelit, ay patak, ay inihiwalay ng Diyos na gawin ng isang minister ito. In season and out of season. Amen. Preach! Preach! You are mandated by God to preach the gospel. In Jesus' name. You are set apart. Amen. You are set apart. Many, you thank you. Marami yung nagsasabi sa'yo, hindi ka tinawag kasi it is God who called you. Amen. And it is God who trusted you. Amen. Pwede mawala ang tiwala mo sa amin. Pwede mong ibiguin, pero never. Wag mong biguin ang pagtitiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Marlene, say kabakit. Tapos dito, ikaw ay tinawag ng Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Saan ko yung ginagawa? Hindi mo ang pinapagawin sa iyo. Ikaw ay tinawag na dahil sa ito. Separate for me, Barnabas and Saul. We said that's it. Marlene, in season and out of season, napapanahon naman o hindi napapanahon. Ipangalan mo sa salita ng Diyos! Sa pangalan ng Jesus. Ipangalan mo ng buong puso, ng buong kalakasan, ng buong pagtsaga ang salita. Ang hawak ay kapilangan. Kaya kasi pag-ibig, pwede manako, pwede masubong, pwede mawala. Subalit, yung pagtitiwala na sa iyo, huwag mong bibiguin ang Diyos ng pagtitiwala sa iyo. Gawin mo ang gano'n. Bigyan mo ng parangal ang pangalan ng Diyos. Huwag mong dudumisan, ikapilan ko sa iyo pananalita, sa iyo ginagawa. Huwag mong dudumisan. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. You are mandated by God to preach the gospel. Pagtiwala ka sa Panginoon. Kung ang Diyos pagtiwala sa iyo, nagtitiwala ng buong buo ang Panginoon sa iyo. Amen. Walang duda, ang Diyos ay pumili ka. Pinagkatiwala ng Diyos. Magtiwala ka. Dahil na Panginoon. Ito sa nangyayos dahil huwag mong dudugisan, may kaperang ko ang pagkitiwala. Salamat po. Pinupuri ko. Pangalan niya. Amen. Okay, before we leave, nabagi na po ang ating nasa dito. Muli ko muli ko. Pwede mawala. Pwede kaming alisin na sa iyong buhay.
Okay? Okay po, no? Tayo po mag-break. Pero ang request ko lang po sa mga graduating student, yung mga graduating, pwede pa kami na sa inyong kahit nyo. Kasi magbibihis pa kayo. So, we will pray for our lunch. Kaya request Pastor Alvin to pray for our lunch. Po, kayo ay manalangin sa ating pagkasaluhan. Aming Diyos, salamat po sa inyong pong kabutihan sa aming pong mga buhay. Salamat po sa pagpapalang sama-sama po namin tatanggapin. May we enjoy, Lord God, yung pong fellowship, one another, and may your spirit and your presence, O Lord God, be upon us. Salamat po sa inyo at yung aming dalangin, pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, we will give your lunch.